Mariing pinabulaanan ng Iglesia ni Cristo ang mga paratang na ibinabato laban sa Iglesia ng mga tiwalag na mga kaanib nito. Kasama sa mga ito ang bagong akusasyon ni Ginang Loti Jimenez na nagpipilit na pag-aari raw niya ang lupa sa number 36 Tandang Sora Avenue. Narito pong pahayag ni INC spokesman ang kapatid na Edwil Zavala. Mariin pong itinatanggi ng pamunuan ng Iglesia ni Cristo ang malisyosong aligasyong ibinabato sa amin. Hinding-hindi gagawa ang pamunuan ng INC ng mga bagay na ikasisira ng reputasyon ng Iglesia. Nagtitiwala po kami sa ating sistemang panghustisya at dahil nasa prosesong legal na tayo, hayaan nating gumulong ang hustisya ng naaayon sa batas. Buo ang pananalig namin na katulad ng mga naunang kasong isinampa sa amin, lalabas ang buong katotohanan at mapapatunayan kung sino ang nagsasabi ng tapat. Kung hindi po mapayapa at kusang aalis sina Loti sa number 36 Tandang Sora, mapipilitan ang pamunuan ng INC na ituloy ang kasong eviction laban sa kanya. Nais naming ulitin na ang Iglesia ni Cristo ay hindi family corporation. Ito ay relihiyon na naninindigan sa pagsunod sa aral ng Diyos na nasa Biblia. Kaya, maging ang mga patakaran na ipinatutupad sa Iglesia ay ayon sa Biblia. Ang kapatid na Eduardo Manalo bilang tagapamahalang pangkalahatan ay nanumpa na itataguyod niya ang mga simulaing ito maging sa pagkupkup niya sa kanyang mga kaanak, kapatid at ina. Ang sabi nga ng Panginoong Hesukristo sa Mateo 12:47 hanggang 50 mula doon sa saling The Message, while he was still talking to the crowd, his mother and brothers showed up. They were outside trying to get a message to him. Someone told Jesus, "Your mother and brothers are out here wanting to speak with you." Jesus didn't respond directly but said, "Who do you think my mother and brothers are?" He then stretched out his hand toward his disciples. "Look closely. These are my mother and brothers." Obedience is thicker than blood. The person who obeys my heavenly Father's will is my brother and sister and mother. Kaya, ang pangunahing kahayagan ng kanyang pag-aalaga sa kanila ay turuan at pangunahan sila sa obedience o pagsunod sa mga kalooban ng ating Panginoong Diyos. Makapagpapatotoo ang iba pang kaanak at kapatid ng kapatid na Eduardo Manalo na itinataguyod niya ito kasabay ng pagkalinga sa kanilang pangangailangang material. Subalit, kung ayaw nang sumunod sa aral, ay kailangan din na ipatupad ang disiplinang itinatadhana sa Biblia.